Lunod pa rin sa katanungan ng pagkamatay ng dalawang student athlete ng Ateneo de Manila University. Nagsalita ng security ng resort habang gumugulong ang investigasyon. Ang teammates naman ng dalawa wala pa ring salaysay. Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian live mula sa pinangyarihan ng sakuna sa Dipakulaw, Aurora. Ched, anong sabi ng resort dyan? Tama yan, George. Nandito tayo ngayon sa malapit sa Hermanos Leisure Farm sa Dipakulaw, Aurora, kung saan nga nalunod sa isang team building activity sina Rene Baterbonia at Divine Adili, mga basketball players ng Ateneo de Manila University. Makikita ninyo sa aking likuran yung parte ng dagat na sakop pa rin ng resort at posibleng pinaganapan nga nung nasabing team building activity. Makikita ninyo rin na malalakas yung hampas ng alon at sabi ng mga lokal na mga residente rito, very unpredictable daw yung lalim ng tubig. Kapag naanod o naagos ng isang individual, kahit pa siya ay nasa pangpang lamang. Nakausap nga natin kanina yung security guard itong resort at siya na lang daw yung narito buong araw. Ayon sa kanya, dumating dito kanina yung CIDG, Dipakulaw MDRMO, Coast Guard at iba pang mga otoridad para magkaroon ng tinatawag na ocular inspection. Parte pa rin niya ng pag-iimbestiga ng mga otoridad dahil kahit sasabi ngang walang foul play, patuloy ang paghahanap ng mga kaanak ni Baterbonia ng impormasyon kung ano bang tunay na nangyari. Sa ngayon, wala pa raw affidavit yung mga teammates itong sina Baterbonia ayon kay Aurora Police Provincial Chief Colonel Percival Pineda. Dagdag niya kahit yung mga coaches ng kausapin ng mga investigators nasa state of shock pa. Tapos pag-uusap namin ay may grupo po na marami po sila na napunta sa malalim. Pero po yung iba po ay nakabalik agad sa papang. Paliwanag ni Pineda, base sa affidavit ng Dipakulaw LGU, mga lifeguard at iba pang mga otoridad na rumisponde sa mga players. Walang nakitang anumang weights o pabigat nga dun sa katawan ni Baterbonia. Wala rin daw mga pasa. Sabi ng local government unit ng Dipakulaw kanina, walang naging koordinasyon ang resort sa kanila. Tingin naman ni Pineda, very exclusive nga raw yung dating nung naging team building dito sa resort. Yan din yung sabi nga ng mga residente na nakausap natin kanina, yung lifeguard actually doon sa bandang Baler Beach. Sabi niya wala raw gaanong tao o sariling lifeguard yung area na ito na maaaring makatulong kung magkaroon ng insidente. Kanina na pumunta kami doon, ang daming mga turista, ang daming mga residents na nanonood sa mga nagsisurf. Pero dito kung titignan ninyo, wala masyadong tao. Kaya kung magkakaroon daw ng insidente, wala ka agad makaka-responde. George, asphyxia by drowning yung ikinamatay ni Baterbonia ayon sa Aurora Provincial Police. Magpapatuloy pa rin naman daw yung kanilang investigasyon sa iba pang maaaring posibleng tignan kaugnay nitong insidente. George? Well, Ched, gaano ba daw kalalim yung tubig na pinaglanguyan nitong mga player at lumayo ba sila sa dalampasigan according to people na nakausap mo dyan? George, ayon kay Pineda, hindi daw sila masyadong lumayo. Yung mga apat na mga basketball players, hindi sila masyadong lumayo sa dalampasigan. Hanggang bewang nga lang daw yung tubig na kanilang nilalakaran. Pero dahil nga sa current na nakikita ninyo, very aggressive din. Merong parte doon daw na nalakaran na naagos palayo yung dalawa, sina Baterbonia. Habang yung dalawa pang kasama nila ay nakabalik ng ligtas dito sa dalampasigan. May mga signages din naman daw dito at sa ngayon maayos yung pakikipagkoordinasyon ng resort sa pulisya para malaman yung buong katotohanan sa nangyaring insidente. George? Okay, Ched, linawin lang natin, no? May lifeguard on duty yung resort o wala? Sa ngayon, George, ang sabi sa atin kanina ng pulisya, mayroong lifeguard na nag-submit ng affidavit na tumulong sa pagresponde dito mismo sa nangyaring team building. Pero wala kasi tayong chance to really ask yung management na that moment, na doon din ba yung lifeguard at that very moment, nakita ba niya yung mismong insidente or after na lang. Wala pa tayong ganong chance sa ngayon, George. Okay, at siguro panghuli na lang, Ched, may nabanggit ba yung pulis kung may pananagutan ba dito yung resort kung saan nangyari ang activity ng mga players ng Ateneo?
George, sa ngayon, ang nabanggit lang sa atin ng Aurora Police ay maayos pa rin naman daw yung pakikipagkoordinasyon ng resort at may mga signages din naman daw. Kasi isang angulo yan na tinitignan, no? Kung gaano nga ba ka-safe yung lugar na ito para pagdausan ng ganitong mga klaseng event. Ang nabanggit sa atin kanina o ang narinig din natin sa iba pang mga panayam ay ang maaaring makasuhan ay yung mga nagpapakalat o nag-speculate ng mga conspiracy theory nila kung ano ba yung tunay na nangyari. Dahil nga, gumugulong pa rin naman yung paunang investigasyon ng mga otoridad. Kaya panawagan talaga ng Aurora Provincial Police sa publiko ay hintayin na lang yung paggulong nitong investigasyon at bigyan ng katahimikan din yung pamilya ng mga namatayan. Pero alam mo kasi, Ched, kung talagang delikado maglangoy dyan sa lugar na yan, dapat yung local government unit ay may sinasabi rin para ingatan yung mga bumibisita sa kanilang lugar. But anyway, maraming salamat, Chad Gatchalian, nagulat ng live mula sa Dipakulaw, Aurora.